Okay, well, thank you very much. So, kumusta kayo po, mga kababayan, kaibigan, kapatid ko po dito po sa Malaysia, mga Filipino communities natin dito sa Sabah. Welcome and welcome sa programa natin TikTok, Daily Talk with Nico, as well as I would like to welcome lahat ang mga overseas Filipino workers natin, masking kung nasaan man kayo po, outside the Philippines. And of course, huwag natin kalimutan din to welcome ang mga kababayan, kaibigan at kapatid natin po dyan po sa Pilipinas. Alam natin na may ganon pa rin ang mga problema natin sa Pilipinas. May mga controversial issues, especially when we talk about ang flood control projects po, anomalous deals. And ano na ito, how many months? 3-4 months na ito po, ang issue. And hanggang ngayon po, nothing concrete pa po. Nothing concrete pa. And the more issues coming in to apparently parang I don't know, correct me if I'm wrong, parang to confuse the public po. And maganda lang, ang publiko, mga Filipinos po, we don't buy this kind of diversional tactics po, carried out by some politicians, carried out by some politicians po. Because focus ang mga Filipinos na we really want to know kung sino-sino ang mga involved dyan po sa anomalya, sa flood control projects that involve trillions of peso. What really happened doon po sa national budget natin 2025 and itong 2026 national budget po. And we want to see ang mga malaking isda or mga buaya po to be behind bars po. They have to pay ang mga crimes they have committed against mga Filipinos, especially ang mga taxpayers po. And of course, we want restitution. We want whatever they stolen from us po, it will be returned back to the public po. Dahil pera ito po, pera ito ng taong bayan. This is not the money of just an individual or a group of individuals po. And that's what you call plunder. That's what you call cheating. Using people's money for your own benefit, for you to enjoy. Ikaw, ang pamilya ninyo po, whoever involved dito po sa corruption activity for which not only as a result the Filipinos, ordinary Filipinos are suffering, but the whole country and the reputation, the image of the Philippines is also affected. The more you delay it, the more we are going to suffer. So, what I'm going to show to you now po, kasi mamaya alas 2, there will be ang ratification or they will ratify ang enrolled bill ng 2026 BICAM committee report, conference report. So, at 2 o'clock, we will see po ang Kongreso. They will be having a session. And let's see kung sino-sino po will sign itong 2026 bill. Itong 26 national budget ng Pilipinas po. So, before I will give you that thing po, I will give you itong footage that I prepared for all of you po. This is about ang flood control projects po. May mga promesa ang gobyerno na may makulong before Christmas, walang Merry Christmas, but it did not happen po. Mayroon na naman ang bagong promesa ng gobyerno, itong sabihin natin, mas marami daw makulong sa bagong taon or sa in the coming New Year. But let's see again po, I hope this will not be another empty promises. And ang mga issues na ngayon po regarding ang the late Maria Catalina Cabral's file, because knowing the fact that the late Cabral, she was in charge of service planning ng Department of Public Works and Highways, and she knows really what really happened. Involved talaga, deeply involved siya po dito sa flood control anomalous deals, sa preparation, kung saan nagpunta ang mga pera, kung paano nagawa ang mga proyekto po, involved, but unfortunately po, namatay. And according to the government, she committed suicide po. Si Maria Catalina Cabral. Diyan po sa Benguet o diyan po sa Baguio. But anyway,
nandito po, I will not talk too much po. I only want ang mga followers ko po, no? What I want from you is watch carefully itong interview carried out by Ted Filon and DJ Chacha to Representative of Congressman Leandro Leviste po. No? Hot issue ito po. Ano talaga itong Cabral Files, and for you to really understand ano talaga nangyari po sa file na yon po and other issues, I am showing you po, medyo mahaba konti, pasensya lang po. While waiting ang 2:00, siguro maganda po you watch itong video po, no? Itong interview ni Ted Filon at si DJ Chacha kay Representative of Congressman Leandro Leviste. Nandito po. Nasa ating linya ngayon si Representative Leandro Leviste ng 1st District ng Batangas. Magandang umaga po, Congressman. Magandang umaga po, sir, at Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. Salamat din po and Happy Holidays. Ito po ay si Chacha sa ating unang katanungan. Chat, go ahead. Good morning po, Congressman. Welcome back to the show. Congressman, siguro una muna, no, itong naging reaksyon ni Yusek Claire Castro dito po sa mga inilabas ninyong mga dokumento. Ang tawag po ng Malacanang dyan ay hearsay at wala nga daw po itong probative value. Ngayon, si Secretary Vince Dizon naman po, meron po siyang sinasabi na hindi pa daw po niya nakikita o na-authenticate itong mga documents na ito. Ano pong reaction niyo dito sa tila parang pangmamaliit ng Malacanang at ni Sec Vince Dizon dito sa mga dokumentong hawak niyo? Maraming salamat po, ma'am, sa inyong tanong dahil napansin ko din na noon si Sec Vince ay madaling na-access ng media at nakita ko yung clip ng inyong show nung isang araw na na-observe niyo din na hindi din siya nagbibigay ng comments sa mga documents na in-upload ko sa Facebook. At I can say that Sec Vince has had these documents at least as long as I had them, because when they were given to me, he was also on the phone and saw them after that, and he cannot say na hindi niya nakita. I also uploaded them on Facebook, and I also uploaded on Facebook yesterday my email to him on October 1, emailing him a copy of the document that I uploaded on Facebook. Kaya kahit sana kumpirmahin niya ang authenticity ng document na pinadala ko, yun po ay magiging malaking step in transparency, kasi doon po nakalagay yung summary ng magkano ang allocable ng bawat district representative sa Pilipinas. Para maglinaw lang po, ma'am, yung sinasabi kasi ni Sec Claire, akala ng iba, hindi totoo yung document. Ang sinasabi, hindi ito proven until Sec Vince will authenticate. At sinasabi ni Sec Vince, hindi niya nakikita. Pero sinasabi ko po, nakita na niya noon pa, in-email ko pa, at ngayon makikita naman niya, bakit hindi pa niya in-authenticate. Oo nga po, nabanggit niyo na rin po yan sa ilang mga pahayag, yung tungkol po dito sa email, na inilabas niyo rin po sa inyong Facebook post. Tama po ba yan, Congressman Leandro Leviste? Wala po ba kayong direct line with DPWH Secretary Vince Dizon? After niyo po ma-email, magkaroon kayo ng email, iba po yata ang sumasagot sa inyo, ito po ay galing sa DPWH Planning Service na may mga ipinadala rin na documents sa inyo. So sinasabi niyo po, ngayon tila nagbabago yung timpla ni Secretary Vince, iba na dun sa nauna niyo na pag-usapan? Kasi di ba before, ang sabi niyo sa amin, si Sec Vince pa mismo ang nagsabi na sa inyo ibigay yung files? Oh, yes, ma'am. Sorry. Just to clarify. I have had many conversations with Sec Vince on September 4 when he told Yusek Cabral on the phone to give the files to me. After that, when he asked that I not release the files to the public because he will release the files to the public. And in October, in November, many times po nag-uusap kami ni Sec Vince at ang kanyang team. Yung pinost ko lang po sa Facebook ang email documentation ng context po ang marami naming ibang mga pag-uusap kahit sa telepono. Oo, so at least malinaw ngayon, meron kayong personal contact, ipinost nyo lang din po yun para malinaw, para lang po masagot yung sinasabi na hindi pa na-authenticate. Through that email, makikita na even before, alam na nila. Tama po ba yun? I mean, maaaring ayaw niyang buksan dahil gusto niyang sabihin na hindi niya alam kung ano nga talaga yung allocable ng bawat kongresista. Pero parang it is funny, I think, to the public that
the DPWH cannot confirm how much is the allocable budget out of 401 billion pesos of allocable budgets of congressmen, because this is taxpayers' money, and I think we deserve to know, totoo ba na may mga congressman na ang allocable ay 3, 4, 5 bilyong piso kada taon? Kung hindi po tama yung ibinigay sa aking dokumento noong September 4 na galing sa kanila, baka pwede nilang isagot ano ba yung tama. Pero may mga nagsasabi kasi sa social media, yung pangalan na ito, hindi tama, and so and so. I swear this document came from DPWH. Kaya dapat si DPWH po ang sasagot. Kung hindi totoo ang dokumentong in-upload ko na galing sa kanila, ano yung totoong allocable budget? Wala nang maniniwala kung sasabihin nila walang allocable budget ang mga congressman, di ba? Oo. Congressman, did you try to reach out to Sec Vince kung bakit ganun yun nangyari? Kasi kung galing sa kanila yung file, why is he saying now na hindi pa niya na-authenticate? Sinubukan niyo po bang mag-text sa kanya, tumawag para tanungin kung bakit ganito na po ang naging timpla niya? Okay. I'll be honest with you. All right. Before he will answer that question, I just want to remind ang mga followers ko po, you are now watching ang replay interview of Ted Filon kay Representative o Congressman Leandro Leviste tungkol sa issue na yon na Cabral Files. No? Sabi nila na may mga pronouncement ng gobyerno po na he forcibly got the documents from the staff ng Department of Public Works and Highways, no? And this is the thing that si Kong Leviste is explaining po and answering whatever questions mayroon sa kanya po so that everything will be cleared. At the same time po, you keep on telling na kailangan talaga si Secretary Vince Dizon to come out, no? Bakit? Missing siya ngayon. Wala siya. I was made to understand he's abroad, no? Enjoying ang Christmas holidays niya po. It's okay. Normal lang yan po for them. Nakita naman natin kung paano si Secretary Dizon work before Christmas po, no? He is very serious in his fight against itong corruption po. Sino-sino mga involved sa corruption ng flood control projects. May mga ghost projects, may mga substandard projects, may mga kickbacks, na? And saan nagpunta ito mga kickbacks? Ang mga pera po, napunta daw po sa mga legislators natin or politicians natin. So, let's continue. Yes, we are trying to contact Sec Vince. I think abroad siya ngayon. Pero nakausap din namin po ang kanyang mga appointees, also trying to reach him. I'll just be honest, okay? Sec Vince really wants reform and transparency in the DPWH. But on the night that I got the documents, he realized how severe the consequences to some of the people on the list might be. And after that, wanted the documents not to be released to the public. After that, we went to Congress for the budget hearings. We also talked there. And then we also had private discussions outside of Congress. I am also answering your question a while ago about how we communicate outside of the email that I posted. We have had many conversations, and in these conversations, it involves me not releasing the files that he authorized to release to me on September 4, because September 4, he was 3 days on the job. Maybe he hadn't studied fully what all the files were, but he said to release them. And then after that, I'm sorry to say, but it's an acknowledgement that because they haven't released the files themselves, there's something they don't want the public to know. Okay, get the point. No? Can we abbreviate this proceedings ikang congressman para ho kasi
if we will deal so much, we will give so much time sa authentication, etc., baka maubos tong ating buong oras na inilaan sa interview na ito. Pwede mo natin i-simplify na lang muna. Opo. Itong dokumentong hawak po ninyo, ano ho ba ang irregular dito? Ano ba ang mga mali dito sa sinasabi yung mga files na ito? Pwede niyo ho ba munang isa-isahin ito, please? Yes, sir. Yung in-upload ko, ang summary, magkano ang allocable budget ng bawat congressman. At yung mas irregular, pag makikita yung mga detalye, ano yung mga project na naglalaman sa allocable budget ng bawat congressman, na malaking bahagi ay mga flood control project. Pero sa summary pa lang, ang na doon, yung halaga. Dapat walang irregular. Kung lahat naman yun ay napupunta sa mga public works na nakikita ng ating mga kababayan. Pero dahil ayaw ilabas ito at maraming mga nakiusap din sa akin sa Kongreso, Oktubre at Nobyembre, gusto ko sanang mag-privilege speech tungkol dito, nakiusap sa akin na wag at ilalabas naman ng DPWH in the proper time. Ang lulabas, ayaw ng mga kongresista, malaman ng publiko kung ilang bilyon ang kanilang taon-taong budget sa DPWH. Okay. Kung yun po ay suspicion na baka may inappropriate transactions relative to these projects, ayaw ko naman po manggaling sa akin yun. Ang sasabi ko yung irregular is, hindi lang po sa malaki na hindi inideklara, pero napakalaki ang disparity din ng ilang mga distrito na wala pang 1 bilyon. Yung 8 billion, malaki. Pero may iba naman na 5 o 10 bilyon. At yung mga iibang rehiyon na nakakakuha ng malaking budget, hindi naman po yung maraming populasyon o malaking pangangailangan necessarily. High correlation din po kung saan maraming contractor, mataas po ang allocable budget. Okay. So, ang sinasabi po ninyo, ang irregular dito ay yung pong hindi wasto na paglalaan ng pondo sa bawat kongresista. Simply said, ganun po yun, ano po? Ano nyo? Tama? Yung lack of transparency Okay. na ayaw nila itong malaman at ito naman po ay dapat public information. At pangalawa, mas irregular pag malaman natin ang mga detalye na malaking bahagi po nito ay mga flood control projects. Baka kasama dito yung mga ghost at substandard na ngayon iniimbestigahan Okay. na hindi alam ng ombudsman sino ang nagpapondo kung hindi nila tignan ng listahan. Okay, sige po. So, ihiwalay natin itong kaninyong mga allocables sa mga congressman. Yung pong sinasabi na leadership fund o ito pong mga allocables sa mga hindi naman miyembro ng kongreso o mga cabinet secretaries, pwede niyo ho bang ibuhos na ito ngayon? Itong mga informasyon na ito? Sino-sino ho ba ang meron doon? Salamat sir sa inyong tanong, pero ako po ay nag-post din sa Facebook na nais kong magbigay ng privilege speech mamayang hapon tungkol dito kung papayagan ako ng Kongreso. Dahil ayaw kong sabihin ng iba na hindi ako dumadaan sa tamang proseso. I hope they can see, kinakita ko ito sa ICI at Ombudsman noong Nobyembre at nanawagan ako at the time na gawing state witness si Yusek Cabral. Ngayon naman po, gusto kong privilege speech for the nth time sa Kongreso. At baka kung hindi ako papayagan, that's when I can say I've tried that channel, I can go into the next. Pero si Senator Ping Lacson ay may ibinunyag naman na din po at pati ang ibang media outlet. At ang interesting fact is, iba yung source nila ng file. Hindi naman po yung galing sa akin, pero tugma ang sinasabi nila sa nasa file ko. Okay. At yun ay patunay na authentic ang mga files namin. Sige, sino pong Okay, yun po, no? Narinig natin na si Representative of Congressman Alaviste. And he mentioned just a few seconds ago, he mentioned about may plano na siya po, no? He wants to have a privilege speech mamaya, no? Sa Kongreso. Mamaya po, it's just a matter of another 30 minutes po, no? That during his privilege speech, he will be mentioning ang mga names na po. Sana lang po, ang Kongreso will allow him
to deliver his privilege speech para malaman na natin po kung sino-sino talaga yun po. At saka, ano talaga ang mga detalles dyan po sa Cabral Files. Kasi lista yun po. And if I'm not mistaken, 17,000 items yun po, no? And he will not be touching all. And he was saying that he will only be mentioning some names. Yun talaga, yun sa itaas po, no? Later on, he will explain to us. But just for the information, mga latecomers natin dito po sa programa natin, Nick Talk to Real Talk with Nico, this is the interview that you're watching now. And it was done kaninang umaga during the Ted Filon na program together with the DJ Shasha. So, from 6 o'clock hanggang 10 o'clock ang programa nila. Daily ito po from Monday to Friday. Okay? Tuloy natin po ang interview. Ito sa inyo, Congressman, nung una pa ho na ito ilantad sa publiko, at ngayon ho ba may pipigil sa inyo kung sakasakali po sa inyong binabalak na privilege speech? Ang Kongreso po ay collegial body at kung sabi ng maraming mga kasamahan ko na hindi dapat ito talakayin sa floor, then hindi po ako bibigyan ng pagkakataon. Kaya ayaw ko naman pong ito po ay isang tao lang dahil nakikita naman natin sa Facebook ang reaction sa buong bansa. Ang mga mamamayan ay sorpresa na ganitong kalaki pa lang mga allocable budgets. Kaya baka ayaw po ng marami na mas idedetalye ko pa ito. Okay. Sir, dito po sa inyong sinasabi no, na inyong privilege speech mamaya, dito po ilalahad nyo na ang mga pangalan noong mga cabinet secretaries, mga undersecretaries na nabigyan po ng DPWH allocation sa 2025 budget? Thank you, sir, for asking. Ilalahad ko yung pinakamataas. Pinakamataas lang. Ilan sila? Sir, 17,000 po kasi ang mga line items sa spreadsheet. At ang naisip ko po, dahil may mga speculation din po tungkol dito, nararapat lang na maging accurate ang mga reports. Nais ko lang pong linawin ang mga subject for speculation na tungkol sa pinakamataas na proponent sa 2025 DPWH net. Opo, pinakamataas. Ilan po sila? May acronym po, kaya hindi ko masasabi ilang individual ito. Ibabahagi ko lang po yung acronym. Opo. Acronym po ng ilang tao? Okay, sasabihin ko na po, sa BNC, for the last night, may report tungkol sa ito. At actually si Senting nga ay nagsabi din na meron ng 8B. Ang lumabas sa BNC, ang 8B ay para sa ES at SAP. At meron pang kulang sa nakasulat sa listahan na meron marami sa atin na makakompirma na hindi lang ESSAP ang nakasulat sa 8B. Okay, so sa 8 billion po, hindi isang tao lang ito. Naghati-hati sila dito sa 8 billion allocation. Ganun po ba yun, Congressman? Alam niyo, Sir Ted, yung tanong niyo po ay talagang napakahalaga at dapat ito na talaga yung magiging subject ng mga Senate and House investigations para malaman sino ba talaga yung kakinabang sa 8B. Opo. Napakabigat po na detalye po ito sa inyong show dahil dapat ito nga talaga yung tinatalakay sa Kongreso. Opo, so... Pero kung papayagan ako ng Kongreso mamaya, idedetalye ko po ang nakalagay sa files without reaching any conclusions para lang malaman sa publiko anong nakasulat sa file ko at yung file na hawak din ng ibang mga tao sa gobyerno. Si Sec Vince po ay may kopya nito nasa DPWH.
ibigay ito sa ombudsman. Opo. At may nag-leak sa bilyonaryo at may kopya din. Opo. Sabi ni Senting, meron siyang kopya na galing po sa abogado ni Yumaong Yusek Cabral. Opo. At I believe pareho po ang nakasulat sa lahat ng aming mga kopya. Okay. Kung kayo po'y pipigilan ng Kamara na mag-privilege speech mamaya sa bagay na ito, inyong hubang kopya ng inyong pinaghandaan ng privilege speech ay inyong sa publiko? Sir Ted, una, hindi ko pa in-analyze kasi I'm just reacting to recent events po. So, I would say though that I believe eventually the contents of the full list will be disclosed because marami pong mga may kopya na nito. At mas maganda nga hindi manggaling sa akin dahil pag galing sa akin, baka questionin pa. Pag galing sa mas senior sa atin, na may kopya din, o pati sa media na nag-verify ng mga contents, baka mas paniniwalaan. And for the sake of the public's right to know, we want it to not be doubted because I can say I did not invent this. This is in the file that so many of us have a copy of. Opo. Meron pong mga pumupula sa inyo, Congressman, meron pong pumapansin sa inyo pong paghahayag na ito kasi ang obserbasyon ng iba, chap-chap, by installment ang inyong informasyon magmula nung una. Na may mga nagdududa sa inyong agenda, with all due respect, maganda po ito masagot po ninyo, na bakit hindi isang baksak lang itong inyong sinasabi, isang buhos na lang ito ng informasyon o pag-post sa inyo pong Facebook, bakit daw po inot-inot, bakit daw po hindi kabuuan? At ano ba daw ho ang dahilan ninyo, Congressman? Opo, I guess you can compare this, Sir Ted, sa iba na may kopya din naman ng mga sinasabi ko na wala naman nilalabas. Mahirap po kasi na maglabas ng ganitong klaseng impormasyon, kaya sinasabi ko yung sa tingin ko, ang maaari kong sabihin na hindi ako patatahimikin. Di ba po? Kaya baka kung kaagad kong sinabi na lahat ng mga pangalan nito ay nasa listahan nito, baka hipalanda ako dito sa inyong show. Di ba, sir? At again, I would say that it's really better that others who have this copy be the one to speak about it, so it's not being questioned that it's coming from me. And if I can also point out, yung ECIJ report ng November, isa sa mga source doon ay ako. Kaya hindi lang po yung mga pinapahayag ko sa mga shows galing sa akin, ang galing sa akin, yung sa tingin ko mas magiging acceptable na manggaling sa media outlets, inibigay ko din po para malaman ng publiko. Yung pong sinasabi niyong patatahimikin kayo, ano pong kahulugan doon? Meaning kayo po ay meron pong threat sa inyo pong buhay? Sir Ted, mula nung September 4, ang daming nakiusap sa akin at sa aking ina. At pati na rin kay Sec Vince na huwag ilabas ang mga files na ito. At I know maraming din mga frustrated na hindi inilalabas ni Sec Vince ang lahat ng mga dokumento na ibinigay na niya sa ombudsman. Pero I also heard po na may mga threats din kay Sec Vince. Kaya I hope the public will see that there's a reason na mahirap po na isiwalat lahat nito. Ano po ang sabi po ng inyong mother dito po sa inyong ginagawang ito? Ano po ang ano po sinasabi ho niya sa inyo? Ang payo niya bilang isang magkalagang politiko ay hindi naman kailangan na gawin lahat ito. At sa Kongreso at sa Senado, dapat makisama tayo for practicality. Pero tulad po ng slogan po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi po ba dapat ang tama ipaglaban at ang mali labanan? Kaya sana hindi mamasamain ang Kongreso kung gusto ko magbigay ng privilege speech mamaya para lang basahin yung nakalagay sa listahan ni Yusek Cabral. Are you saying na kayo pinipigilan po ng inyong ina at sinasabi niya na makisama kayo sa kapwa niyo congressman at huwag niyo ho itong
itigil niyo na po itong ginagawa ninyo? Paano po? Hindi ako tinigilan kasi the fact na ginagawa ko pa, hindi ako napigilan, di ba? Alam naman po ng mga malapit sa amin na ako po ay desisyon ng independente. Pero yun po ang kanyang payo for my own personal sake. Ang punto ko po ay it would be much more convenient and the cost is not worth the benefit. Pero I just think that it's the right thing to do. Ang And of course, my mom also respects that. I don't want to portray that she does not support this, but of course, she's very worried for me. Opo, she's worried about your safety. Dahil marami pong mga kumakausap sa kanya at hindi sa akin. Kasi kung sa akin, baka napakalaan pa sila na sila ang kumausap sa akin na huwag kong ilabas ang laman ng listahan. Opo, may claim po yung kabila. Alright, yun po, narinig natin na si Congressman Leviste being interviewed by Ted Filon and DJ Chacha po, no? There are some time wherein naging a little bit emotional siya po, no? When she's giving ang mga statements na po, normal lang yan po, no? Normal lang yan po. Hindi yun, sabihin natin na pretentious o drama lang yun po. And she even, or he even came out honestly saying na even ang nanay niya, si Senator Legarda, was advising her na, alam niyo, as a mother, very concerned sa anak, ang safety ng anak niya po. And we are talking about, it's not a small issue po. We are talking about issue na involves not only one or two congressmen, one or two senador, or a handful of politicians po. And ang effect, ang domino effect is itong klaseng issue po is very damaging not only to the what we call it, pwede na ba magsabi, 150 million population ng Filipinos, or a little bit slightly less than 100 million po, 150 million Filipinos po. So, and this, maski paano po, we can see, we can hear now na ano talaga ang, ano ito po, ang laman, the reason behind why he is putting out itong mga files ni the late Cabral, no? Cabral. And again, I strongly believe na kailangan talaga si Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon, to come out po, no? To come out. It doesn't mean that you're abroad, wala kang sa Pilipinas po, you won't be able to give ang statement or ang side mo po or ang side ng whatever side you belong to. No? Mayroon tayong mga internet, mayroon tayong mga messaging, calls po, we can call to the media, to Congressman Leviste, or even to the Malacanang spokesperson, si Yusek Claire Castro, no? In fact, si Yusek Claire Castro, instead of saying that itong mga revelation, no? Mga detalles that si Congressman Leviste is putting out po, instead of saying that walang itong a value, or hearsay lang ito, or chismis lang ito po, sana po, si Claire Castro, siya mismo po, try to get in touch with Vince Dizon and get the truth. No? Get the truth po. But why is she not doing this? And when you talk about si Leviste, Congressman Leviste, he already mentioned that he tried many times po, pero walang response. Walang response po coming from Secretary Vince Dizon. Even Ted Filon, if you notice, if you're watching, kagaya ko po, I watch si Ted Filon daily talaga po sa programa niya every week, every day, Monday to Friday, na he and Sasha DJ is not also happy. Noon po, si Secretary Vince Dizon
anytime you can call him even early in the morning, sabi ni Ted Filon. But yung dumabas na itong issue ni Cabral, ang files ni Cabral po, all of a sudden, si Dizan, I don't know, refuses ba? Or he is not available or anong mga rason niya po, he never reply or answer ang mga calls ng Ted Filon program. Bakit po? Why? Is he hiding something? Or what? Yun ang problema po. So, if we want everything will be cleared, no? Sana po, because it really involves si Secretary Dizon po, sana po, he will come out, no? He will come out po. Hindi na, it's never yet too late to come out po, although the people will be waiting for him to open up his mouth, no? But sana lang po, maybe tomorrow, kung pwede lang po, no? Before the year ends, sana lang po, he will come out and also give his side. Yun ang ano po. This is what, how I look at the situation po. No? Kailangan na kailangan. To authenticate, kailangan po, he has to come out. I hope Secretary Dizon o kung sino man mga staff niyo, kaibigan niyo o relatives niya, no, can pass the message to him that the Filipino people wants to hear from him po. No? We want to hear from him regarding itong issue. Mahaba itong interview ni Ted Filon, but because wala na tayong time, anytime from now, 2:00 ang schedule ng session ng Kongreso, House of Representatives, and hopefully po, ang majority will allow si Representative Leviste to give his privileged speech po. Kung sakali they will allow this thing po, then only we will know kung sino-sino talaga ang mga pangalan sa lista ni the late Maria Catalina Cabral po. Malalaman natin po kung ano talaga ang content ng lista ni ang Cabral list, no? Na may hawag. Hindi lang po si Congressman Leviste, may hawag na po mga iba-ibang tao, including ang mga media po. Ang mga media. And let's compare kung parehas ba ang mga detalye sa lista or Cabral list na may hawak ang mga ibang politicians natin, ang media, at saka yon kay Representative o Congressman Leviste. And there's no such thing, sabi niya po, when we talk about ang issue na he forcibly got these Cabral files sa computer ng Department of Public Works and Highway staff, sabi niya po, that is not true. No? In fact, sabi niya, some of the documents were given or handed to him personally by the late Cabral po, with the consent of Secretary Vince Dizon. So wala na tayong magawa po, no? Malapit na ang Kongreso, ang session ng Kongreso po. And whatever mayroon dyan po sa Kongreso mamaya po, scheduled sila will start at 2 p.m. I will try to see whatever mayroon doon po, I will try to immediately inform ang mga followers natin po dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico po, so that ang mga Filipinos dito sa Malaysia, ang mga Filipinos particularly dito po sa Sabah, very specific dito po sa Kota Kinabalu, of which I am now here, operating, you will be properly informed. And hindi lang para sa mga Filipinos dito sa Malaysia, sa Sabah, sa Kota Kinabalu, but also ang mga overseas Filipino workers, who is regularly monitoring itong Nick Talk, The Real Talk with Nico po, you will be properly informed. So in the meantime, siguro, pasensya lang, 1,000 apologies again, no? I won't be able to finish itong interview. Mayroon pa siguro another 30 minutes. But dahil I'm also eager
to watch ang session ng Kongreso po, especially if they will allow si Congressman Leviste to give his privilege speech. Ha? Wala na tayong, I don't have any choice but to end itong edition natin for Monday, December 29 po. Dito po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. Once again, Nico Fabiano wants to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. Godspeed. And I'll make sure that you will be properly informed on any developments dyan po sa Pilipinas. With this, bye, and I'll see you in my next episode. Remember, I love you all.